Ito na yata ang pinakamalaking gusali na ipinatayo sa mismong bangketa. Grabe kabayan ho, ilang milyon kaya ito? Bakit sa mismong bangketa pa? Alam naman ho natin na bawal talaga ang magtayo ng anumang gusali, establishmento sa mismong bangketa. Ano kaya ang magiging aksyon dito ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso? Magandang araw po sa ating mga kababayan at bibistahin natin itong kahabaan ng Dagupan Street dito sa Tondo, Manila. Pagkakaalam ko kabayan, ito ay sakop ng Distrito Manila. So, aabanti tayo dito, babaybayin natin ito, magjo-joyride tayo patungo doon sa isang gusali na ipinapatayo sa mismong bangketa o yung gilid ng kalsada, yung sinasabing sidewalk. Dito ang daming mga truck naka-parking Sabi daw kasi, ang gusali na itinayo dito kabayan ay parang doble sa laki noong barangay hall na pinagiba ni Yorme sa barangay 313 dyan sa Alonso Street na sakop ng Santa Cruz, Manila. So ito, ang pupuntahan natin dito ay doble pa umano ang laki na nasa mismong bangketa. Yan po ay mula sa report ng ating kababayan, no? Ang dami nang pumunta dito para ipakita sa ating mga kababayang Batang Maynila itong gusali na itinatayo sa mismong bangketa. Sa akin kabayan, no, wala namang problema na magpatayo ng gusali. Basta, wag lang siguro sa bangketa. No? Kasi, daanan po kasi pag sinabing bangketa, ay daanan po ng tao. Dapat, clear ito. Ayan, katulad nito mga kababayan dito sa may kahabaan ng Dagupan. Ay grabe. Yan po ang inyong makikita kapag pumunta kayo dito. So sa mga pupunta ho dito, safe naman po kayong mamasyal dito, maglakad-lakad, basta maging mabait lang kayo sa ating mga kababayan dito sa bahagi ng Dagupan. Kasi alam naman ho natin, pag sa may part ng Tondo ay talagang mapapaaway ka talaga. Basta ikaw po ay hindi mabait, mapapaaway ka. Para pag mabait ka naman, ay panigurado mababait yung ating mga kababayan dito sa Tondo. Pero hindi yan yung usapan. Ang usapan mga kababayan, itong itinayo dito sa bangketa. Gusali na itinayo sa bangketa. Ito na mga kababayan, tingnan nyo mabuti, tingnan nyo maigi. Ito dito okay lang to, may space yung bangketa. Yan, merong taas, pero yung bangketa dito kabayan, merong space sa ilalim. So okay naman siguro kabayan, no? Ano kayang komento dito ni Yorme? Kaso kung may establishmento nito o kung anumang building ito, may space nga para sa daanan, tapos ang gagawin, tambayan naman ng tao sa ilalim. So paano pa madadaanan ng ating mga Batang Maynila yung ilalim o yung parang gagawin na ng bangketa o kaya daanan ng tao? So sa tingin ko kabayan, parang okay naman kasi meron silang space dun sa ilalim na pwede daanan ng tao. So maliban lang, ano lang yan, no? Maliban lamang yan. ito pa barangay 53. Maliban lamang yun sa mga desisyon na pwedeng gawin ni Yorme. Kapag sinabi ni Yorme, giba, lalong-lalo na sa bangketa, katulad nga dito sa may barangay, dito sa may bahagi ng Delpan, sa may Binondominium, sa Binondo, yung pinagiba na dalawang barangay, kung saan yung bagong barangay na ipinatayo ni Joel Chua ay pinagiba ni Yorme. Tapos nakita pa yung isang lumang barangay na nasa mismong bangketa rin. Luma yun kabayan, pero damay sa pagiba kasi nga nakita na nasa mismong bangketa.
So, lalo pa kaya mga kababayan, yung ibang mga lugar, lalong-lalo na yung mga lumang barangay. No? So, balik na tayo. Yung mga lumang barangay na nasa mismong bangketa, hindi ho natin alam kung magigiba ba lahat kabayan dahil sa pag-iikot ko dito sa Maynila sa iba't ibang lugar. So, dito pa lang ho tayo, District 1, 2, 3, 4. Hindi pa tayo nakakapunta ng 5 at 6. At alam ho natin na mayroon din sa kanilang mga lugar. So napakalawak kasi nga umaabot po ito kabayan ng 900 barangay, no? 900 plus na barangay ang binubuo nitong Maynila. Napakarami, pero yung mga barangay na yung kabayan, halos, ito pa, kabayan, tingnan nyo naman, no? Halos yung mga barangay kasi dito ay magkakalapit-lapit lang. O, diba? Ayan, o. Makikita nyo mga double parking. Ang mapapansin ng ating mga viewers ho dito is mga double parking. Bukod pa dito sa gusali na napakalaki. Hindi ko alam kabayan kung anong establishment ito. Baka ano sa tingin nyo? Multi-purpose building? Barangay hall? O private establishment? Pero private yata kabayan ay hindi papasa dahil nga pag private ay panigurado giba yan, no? Giba yan kasi hindi ho papayagan ng barangay hall o barangay o city hall na magpatayo ang isang private company ng isang gusali sa mismong bangketa. Masasayang po yung kanyang ginastos, no? Katulad yung mga kalsada ho dito, ayan, ay kalsada mga bahay dito, ayan, di ba may mga space sila. Hindi sila pumasok talaga sa mismong bangketa. Kasi panigurado, titibagin yan. So, ganyan dapat. So, sa mga nag-skip, no? Nag-fast forward ng video, baka hindi nyo narinig kung saan tayo. Dito natin binabaybay, no? Dito tayo bumabaybay sa kalsada ng Dagupan patungo ng Divisoria o doon sa may bahagi ng Recto. So ito ang inyong mga mapapansin sa lugar na to, lalong-lalo na doon sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa, mga OFW natin, na yung iba ay dito lamang ho nakatira at may mga kamag-anak ho sila, may mga kapatid, anak na nandito nakatira, ay gusto nila po na makita ano nga ba ang itsura nitong Dagupan. So eto nga po ang sitwasyon sa Dagupan. Habang si Yorme pa ang nakaupo, hindi natin alam kung ano mangyayari dito pagkatapos isang taon o buwan, taon, o pagkatapos ng 3 taon ni Yorme. Baka masasabi ho natin kabayan, mas mag-improve pa ang lugar na to. Kasi nga sabi ni Yorme, I will make Manila great again, no? Baka mas sobra pa mga kababayan, at saka itong parkingan ng mga sasakyan, baka makaisip, makakuha ng pwesto doon pagparkingin yung mga sasakyan na to para maging maluwag, no? Napakagandang plano yan kung sakali man. So, malay nating kabayan, may awa ang Diyos, no? So hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Mag-ingat po tayo sa lahat ng pagkakataon. God bless.